I just would like to read this. Hallelujah. Thank you, Lord. Acts chapter 9, verse 1 to 22. Okay, kung may ara ka mo dira, basahon ko na lang sa English, kag inyo lang i-follow. Okay. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Si Saul, gusto niya pamantyon ang mga disciples ni Jesus. He went to the high priest and asked for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners in Jerusalem. Nagkuha sa letter sa high priest para dalon niya, para may ara sa pruweba, nga kung may ara dito nga magsupa or makita nila nga may violation, pwede niya ipadako kang ipapris. Okay. Na makita ko nabilong sila sa sininga grupo. Next. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. Samtang kabiyahe sa may kasanag. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Bali Saul. Siya, naman nga gina-persecute mo ko, naman ginaingabot mo ko, bali Lord. I am Jesus whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, you will be told what you must do. Siya, lakad ka dito sa syudad na akong nambasi mo. The men traveling with Saul stood there speechless, nakiputi ang maupod. They heard the sound but did not see anyone. Pati ang ilang sound pero wala sila makita kung may tao. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. Nabulag si Saul. So they led him by the hand into Damascus. Nagigiyahan na lang nila pangatlo sa Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. In Damascus, there was a disciple named Ananias, and the Lord called to him in a vision. Ginabalan siya ni Lord, Ananias! Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. So may araman vision si Saul. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. But Ananias, Lord, akon siya katuan kagilayan. Ako ni siya, grabe, nabatian ko ni mga reports na ginawang priso, napapriso yan yung mga tao sa Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. Kasi niya nagkanto sa diri, parang punta na natong ipapriso at itong mga tao nga nabalaan niya, nga nagapanawag sa imong ngalan. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. Siya, lakat ka lang. Kaginpili ko yung nga tao. But I will show him how much he must suffer for my name. Next. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus.
At once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Wow! Next, all those who heard him were astonished and asked, "Is this the man? Is this the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on his name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests?" Siya po hindi nga tao, di ba lang, hindi siya mapadakop sa ila, nga man nga nagawa nila isa. Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is Christ. Wow. Let's pray. Lord, salamat sa iyong mga pulong. Salamat sa iyong ginobra kay Saul. Salamat sa transformation. Salamat sa changes na natabo sa iyong kabuhi. Salamat, Lord, kay isa lang ka-real encounter can change everything. Isa lang katutod na mga encounter sa imo, pwede magbago sa tanan sa amang kabuhi. So pray kami that as we share your word, let your anointing flow. Kabay pa magpakikala ikaw sa tagsa-tagsa sa amang Lord. And we will evaluate, Lord, kung anong amang tutod encounter sa imo. Bless all of us today. We give you praise. In Jesus' name. Amen. Please take your seats. A real encounter with Jesus does not simply change your beliefs. Ang tuntun nga naka-encounter kay Jesus, wala lang nag-change ang imong beliefs. But it changes your identity, your heart, and your destiny. Pamangkutong ta ka mo, sino dari sa inyo ang tuntun na born again? Kapalo ka mo ka ng born again? Sino kapati sa inyo ang born again religion? Kabalo ka mo ang born again in the religion. Kagabalo ka mo ang born again ara sa Bible. Istoryan ta lang sa karon. Ang tutuon nga na born again, amo nang tutuon nga nag-encounter kay Jesus. Kaya mo na-experience ni Saul. Nakaangkon siya sa tutuon nga born again experience. Kag it has changed everything sa iyang life. Kabalo ka mo nga nag-change, nagulpi na lang si Saul. Nag-change. Many years ago, there was a little orphan boy who lived on the streets. May isa ka bata na orphan, ilong, na nagkakabuhi lang siya sa dalan. Every day, he searched through garbage food. Adlaw-adlaw, kapakilim mo siya, kapakita sa pagkaon niya dito sa mga basurahan. Kada gabi, nagatulog siya, kundiin lang siya, pwede makapasilo. Sa isa kaadlaw, may manggaranon ng tao na nakakita sa mga bata. Kag at least nga tagaan niya sa kwarta, lain na ginubra sa mga manggaranon ng tao. Di ba na kung makita ka nga daw kapakilimos ka makaluluyo, ba kung tagaan mo kwarta? Sino sinyo kong brasina? Tagaan yung kwarta, pero ang manggaranon ng tao, wala nagatang kwarta. Kabalo ka mo na yung ginubra. Gin-adapt niya. Gindala niya sila balay. Dalan sila balay itong bata na ilong. Pagkasunod na adlaw, nagbugtaw ang bata. Ara siya sa grabing palasyon. Ako nga balay. Ang bata, parehas, amo manghihapon niya yung tsura. He still looked the same. He still had the same face. Tsak, pareho manghihapon niya yung tsura. Pareho manghihapon ng iyang face. But everything has changed. Pareho iyang tsura, pero ang tanan nagbago. Tanda niyo anong nagbago? Ang batasan? Anong unang nga nagbago? Ha? Ang ano? Ang iya balay, una nagbago. Nagbago iya balay. Pero wala siya balay. Subong may balay na siya nga mansyon. Ikadwa no?
Nagpag-o iya tatay. Nag-adapt siya. Wala na siya tatay. Pero nagpag-o iya tatay. Kin-adapt siya. Kinampon siya. Kag naglain ang iya ngalan. Naglain ang iya apelyido. Kung sa unang iya apelyido Crispino, ang iya na apelyido ng Sina. Si Henry Sigali ang nag-ampon sa iya. Diba? Nag-change siya niya ang apelyido. Kag subong, may pag-uon. May pag-uon na siya ng panunubli na siya subong. May pag-uon na siya ng panubli. Kag may pag-uon na siya ng future. Kung ginampon ka niya, Lucy, magabagoy mo nga. Magabagoy mo nga future. Banta niyo. Sino gusto magpaampon? Kung si Pastor Ari, di ba? Kasi ako paampon ko ngayon kasi. Galing kayo, wala naman si Resino, kita na yun sa langit. Wala na siya, he was no longer an orphan, trying to survive. Nag-change niya nga pangabuhi. Hindi na siya sa ilo, mulo-mulo. Nga nag-try nga makasurvive. Diba? Kung wala ka sa pamilya, nagkatalang-talang ka kundiin, kapamita ka kundiin ka makakaon, wala ka balay. Kundiin lang ikaw makakadto ka, makapanilong, dito ka matulog. Subong, may tatay na siya. Dati wala siya tatay, wala siya ginikanan, subong may tatay na siya. That is what happens when someone is born again. Kung magtawag kaliwa, may bangko ka nga tatay. Ang amay natin sa langit. Wala ka man dari tatay na lagi nga daw tutanon, or ang tatay mo ayan dari sa duta, hindi maging magaranon, pero ang tatay natin sa langit magaranon. Palakpakan natin sa langit. God doesn't merely improve your circumstances. Ang Ginoo, kung magkakilala ka sa iya, wala niya gina-improve mo circumstance. Ginaampo niya din ka, kaginaimo niya, ikaw na anak niya. The Christian life begins when God says, you are mine. Ano ba lang ka namin, no? Tatay mo yung Diyos. Kung kisam sila kita, ay paano kung itatay ko ang Diyos? Ang balang ka kung makilala ka kay Jesus, kung may ara ka tutuon ng encounter sa iya, ang ba ni Lord, for those who believe in me, I have given them the right to become children of God. Amen. Amen. Anak kita sa Diyos. So bumaga, I will be sharing with you tatlo ka life-changing results sa encounter ni Paul, encounter ni Saul. One where encounter changes everything. Isa lang ka-encounter ni Saul, pero kin-change ang tanan sa iya, pati iya ngalan. Kabalo ka mo nga si Saul, amo na isa si Paul subo. Sa unang iya ngalan si Saul, pero kin-change ni Lord iya ngalan. Hindi ka na pagtawag Saul, si Paul ka na. Kabalo ka mo si Paul, amo ni si Saul na ginbulang ni Lord. Amo ni siya ang nagsulat sa tanan nga epistles, ang Corinthians, ang Ephesians, ang Thessalonians, tanan nga epistles nila sa Bible, siya sila ang nagsulat. Kaya nakaampon siya sa real encounter kay Lord. Pamangkot ko subong. May ara, wala ka mo tuod na encounter kay Lord. We're going to evaluate. Number one, kung may aray ikaw tuto ng encounter kay Lord, it will change your identity. Magka-change mo identity. Di ba lang? Tugin-adapt ka ni Lord. Tugin-adapt ka ni Henry C. Instead na Crispino, imopelido, sina maka Rudy C. O big time. Di ba? Romel C. Ay, grabe, big time. Ang SME mo, bro.
Philippians chapter 3, verse 7 to 8. For whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ. Ano ba ni Paul? I-consider ko to ang tanan, mga loss, para lang na maangkon ko si Lord. Kabalo ko sa istorya ni Saul. Kilala niyo si Saul? Gabasa ka mo Bible niyo? Kung gabasa ka mo Bible niyo, si Saul, before siya naging Apostle Paul, si Saul was a devout Pharisee. Ano ang Pharisee? Phariseo, a Jewish sect known for their strict adherence to Torah. Grabe, kabalo ka mo nga ang mga Pharisee, memorize nila ang Genesis, Leviticus, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ang 5 first books ng Bible. Na-memorize na nila. Kagina-istorya na nila sa mga next generation. Amo na si Saul, memorize niya, pero kinapaglagas niya mga Christians. Grabe siya ka-religyoso. He was so zealous for his faith that he vigorously persecuted the early Christian church. Napaglagas niya, kita mo ba niya? Tagain ko letter. Dagon ko ni, ang tanan nga nagatuo kay Jesus, pangtakpunta na kag pangprisuhon. Kabalo ka mo sa mga ibang na nasyon subok. Si Pastor Warren, subok sa Indonesia. Sila nga duwan ni Dongkit. Kaya kaumpisa na sila dito sa work. Amo nang ang ginahatag kasubok sa aton mission, sa aton OMG, amo nang ginapadala naton sa ila dito. Actually, hindi niya kay Pastor Warren kakanto na niya sa mga upo ni Pastor Warren dito, ng mga missionaries. Ang pag-cross of Pharisees, grabe siya, ang ila niya kabukit, grabe niya. Kabalo ka muna si Saul, elite. Kababa mo sa elite. Maalam. He was educated in Jerusalem under Gamaliel, one of the most respected rabbis of that era. Siya ang isa sa pinaka-respected na manunudlog. Alam. Famous ini siya. A Pharisee, born of Pharisees, and from the tribe of Benjamin. Pero, very religious, very educated, grabing achievements, grabing reputation. Sabi niya, kilala niya si Lord. Wala rin siya makilala kay Jesus. Pero after meeting Jesus, everything changed. Everything changed. Let's read verse 1 to 6. He no longer found his identity in being a Pharisee. Kabalo mo saan nakilala si Jesus, encounters kay Jesus. Natula na itong iya identity. Ang niya, everything I consider loss. Ang iyang education, ang iyang pagiging Phariseo. His identity became a servant of Jesus Christ. Verse 1 to 6, please. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Grabe, murderous threats. Pamatyon niya. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, or those who believe Jesus, whether men or women, he might take them as prisoners in Jerusalem. Pang-prisuhan niya sa Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him and fell to the ground, and heard the voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Grabe, ginambangan siya ni Lord. Ginambangan siya ni Lord. Ang number one na persecutor sa Christian, ginambangan ni Lord. Kagin-strike niya, kagin-dulat niya.
Who are you, Lord? So us, I am Jesus whom you are persecuting. Wala pala si Jesus nagambal nga man niya gina-persecute mo ako mga tao. Why? Ang baliya, I am Jesus whom you are persecuting. Ang bali, Lord, kung gina-persecute kita, siya ang gina-persecute. Kung ginaingabot ka mo, siya kaangay nga ginaingabot man siya. Now get up and go into the city and you will be told what you must do. Kabalo ka mo ato kami sa Liganes, Bible study kami. Si pastor ka bisikleta lang, ipalo niya bisikleta nga pinakalipapa sa iya. Kaga bisikleta lang siya, kaya wala kami kwarta mo. 700 ako na allowance, paano kaya mo yung mawala ka na sa ipamasahe? Indala niya itong iya bike, ang BMX nga bike pala to, dinala niya ito, kato sa Bible study, ka-bike lang sa layo-layo, ito, pawa ko. Alin tira sa banwa, pagkato sa pawa. Ginabike niya lang, kato sa dito. May Bible study kami dito, akig-akig ang bana. Nag-actually sa pagkapatay ni Pastor Harry Shidari. Kikakig sa, naman ko nung nga Bible study ito si Pastor, hamba niya siya asawa. Sili niya, magbalik-balik Pastor mo, lapuon mo din sa pagkakanto sa Pastor, hindi ka na magkanto sa balay, kaya basin lapuon ka sa bana ko, baliyong hindi ka na magkanto sa balay. Bali Pastor, hindi magkanto ko kaya ako. Pagkalo ka mo, bisan ako doon nagulbaan ko, kasi ilabong bana ko, kung hindi ka pulit-puhi. Pero kabalo ka mo, wala na kontak si Pastor, katulong sa tugyapon. Tapos wala gali sa kabalo, samtang nag-Bible study siya, ang mga nanay ang nagpinamati. Wala gali kami kabalo. Maara siya dito sa kwarto, sila malay kaya ara sa gwa ang nag-Bible study, at sa to sa sulod, o sa gagwa, kapinamati sa iyo. Kabalo ka ng papo, na-born again siya. Na-born again siya, ministry niya subong ara sa jail sa Iloilo. Gawali siya sa mga sa prisuhan, gawali siya sa mga ospital. Hasta subong gawali siya. Ay, nabi ko na ba si Pastor din ako tumaganto, kaya ba si labong ko? Why? Nakaangkol sa santutuon na encounter. May isa ka-istorya, ang naging istorya din ni Pastor sa inyo, sa mga nagligay. Si Saul, ginching siya Ginoo yung identity. Before ko nag-share sa inyo. Many people today identify themselves by their career, sa ilang wealth. Ako yung magkaranon ko, ako yung grabe akong career, ako giniya tagaan time ang akong career. Palis lang time for the Lord. Ang ngalan sa akong family. Amo na ang ila identity. Ang ila failures, ang ila past. Amo na ila identity. Amo na ila pagkilala sa ila kaugalingon. Pero ang ba ni Lord, kung maka-encounter kita sa iya sa tutod, i-change niya yung ato na identity. Ba ni Lord, kung nang ba sa ibang na tao, laway ka, ba ni Lord, hindi ko ka. Wala yan nagsala si Lord sa pagtuga sa iyo. Ang ba sang iban, hindi, pigado ka, mamu ka. Ang ba ni Lord, hindi. Kaya ka mag-excel. Ang ba ni Lord, pigado ka. Kabalo ka mo nga may nagambal sa ako sa unang. Asama ni Pastor sa una nga, hindi na sila kapadako sa imbahan. Hindi na sila kabalo. Pero itong nagkambal sa ito, hasta subong pioneer pa siya gapon. Pero why kami hikay sa iya, kaya palangga siya namon. Pero why kami yan ang panumdum, sinakikabalo kami, ang Ginoo yung upod namon, hindi man niya amon church. Kaya Jesus iniya, katrabaho lang kami para sa iya. But when Jesus saves us, our greatest identity becomes, I belong to Christ. Anak ko yan ni Lord. Ano man dayang iyambal sa iban, nga ikaw ba pikado, kagi ito ay kagitabuton sa imo pangabuhi, hindi ka magpati sila. Kaya ang ba ni Lord, ang akon mga anak, ang ba ni Lord, I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a beautiful future. Ikaw mo magpati sila, wala ka future. Sa subong pa, si komplikado pa. Pero ang Ginoo may perfect time para sa iyo.
Number two, once na may ara ikaw really na to encounter kay Lord, it will change your heart. Sa nagligad na tuig, 2024, nagkanto kami ni Pastor sa US. Gusto ko ni-share sa inyo, kung familiar ka mo sa The Cross and the Switchblade, sinong familiar sila na story? Ginistorya na ni Pastor sa inyo, na si David Wilkerson, sa kapastor, na sa Pennsylvania siya yan, inambalan siya, nakita niya nga may mga gang sa New York. Kabalo ka mo, ba namin namin, hindi ka magkanto sa Amerika, sa New York, gusto mo pa New York. Kanto kami ni Pastor sa New York daw. May traffic, daw Manila, bala nga damong tao. Kabalo ka mo nga, grabe, nakita niya nga may mga gang dito. May mga young people na grabe, nagarayot. Kabalihan, makanto ko dito. Kaya gusto ko magwali, walihan ko yung mga gang ni. Abalo ka mo, one time, galagaw-lagaw kami po sa US. Abalo ka, si Pastor Lahipos, siya ba umabaho naman, abalihan. Sino ko, ano nung kabaho man? Ano na, tanong. Abal niya, hipos, marijuana. Hipos, alam kami sa mall, mag-agi kami, kanto kami sa, galing panawag nila sina daw road bala na sa mga stars ara dira makanto ka dira do highway na sa ara dira may mga ngalan dira sa mga famous nga mga tao ara dito si kita nyo itong nagkitara si Pastor si Elvis Presley ano na dito tanan-tanan ng mga big time ng mga celebrities na sikat mga sikat na singer mga sikat na celebrity ito dito galakat-lakat kami yan masimutan mo yung marijuana. Ako yung walmalay, kung ko anong baos marijuana, kaya gawin kayo kabalo. Siya panabod lang, kaya basi karoon bala mag-high kita diri. Puli kami amo niya, lalong na kami sa marijuana, na kami. Kaya naman, may mga states dito sa Amerika na legal dito sa ila yung marijuana. Pwede sila yung kagamit marijuana sa mga dala niya. Nagwa lang kami sa daw mall, palihan. Siguro na mo yung mabaho. Man, pala ko sa'yo. Ipos ka, hindi marijuana. Hinabal niya sa akin. Balaan niya yung sa una, marijuana sa mo. Hambal ni David Wilkerson, kantuan ko ni, ining mga gam ni, kantuan niya. Kabalo ka mo, pinambalan siya, hindi kagit mag-try. Kay basi, kung mapatay ka dala. Grabe yung kurba sa niya asawa. Kaya makanto sa New York, kaya ditugin sa place, nga may mga gang, ditugin sa makanto, mawali. Tapos one time, nasugata yan ang leader sa gang. Ang leader nila sa gang, amo gining kapamatay. Kagkada maglapat na saya, amo na ganing nga switchblade ang ginambal, the cross and the switchblade. Kaya may ara na siya, may switchblade siya madala sa iya pulsa. Sa iya nga, buro ka na sukpit niya na. Dala niya. Tapos one time, nagsugat-anay sila. Nagsugat-anay pala sila sa dalan. Hambang ni Pastor David sa iya. Siling niya, kaya ngalan si Nikki Cruz. Siling niya, kabalo ka Nikki, I love you. Tugpalaga ka gito Lord. Pagambali sa ito, hindi ko sa pagambali liwata, kaya I will kill you. Pawag sa. Tapos, nag-conduct sa crusade, sa evangelistic meeting si David Wilkerson. Tapos, ining mga gang, nagkasugod sila. Kung natandaan nyo sa istorya ni Pastor, kung nagbatian nyo natin, nagkasugod sila na ma-attend kita dito tamarayon. Ma-attend kita. Pero sa bala, may meeting kita di Subong, ma-attend sila ya. Tapos dito sila yung marayot siya. Siya dito tamarayon. Kabalo ka muna lang mo. Sang nagwali si David Wilkerson. Inambalan pa niya si atong leader sa gang. Sabi niya, bisan punuon mo ko,
Bisan patsun mo ko, dagi mo iwa-iwao ng akong lawas. Pagkasinggit, panagihapon, mapalangga na ka, mapalangga na ni Jesus. Grabe, isang gabi, isang kakatulog. Isang kakatulog. Grabe, harapin na sa iyang mga kwan. Pero grabe, kapag katiga siya, nakatulog sila ito, ginagad niya kung kontra nila nga gang, dito sila yung maaway. Kabalo ka mo sa ara na sila dito, na nagwali si David Wilkerson, nag-move ang Ginoo sa ilang heart, kadto sa safran kang nagibig. Kadto sa safran kang nagibig. Ang matungtun-tuon na encounter, na nabala niya, mapalangga sa ni Jesus. Kabalo ka mo, after sa to, na-remember ko ang storya ni Pastor, na sila nang bitbit sa offering at sila nang pinanguha offering. Sinong hindi mahatag offering ko ng leaders hanggang ang makuha offering man? Kada alin sa to, nangalaman siya, nagwali siya sa puno sa kanya. Kung may tutun kang encounter ng Lord, it will change your heart. Nantawa pala si Paul sa may encounter niya si Lord. Natingala sila pag-abot sa Damascus. Pag-abot sa Damascus, yan nagwali niya si Saul. Kagtapos, hindi lang nagwali sa nag-get up siya kag nag-ano sa kunodayon? Nag-ano sa? Nagpabaptize. Basahan pala sa 7. The men traveling with Saul stood there speechless. Natulala ang iyang mga ubod. Naglampas ka. Napunto ko tulay na ako nabasa. They heard the sound but did not see anyone. Wala sila sa may nakita, pero naman niya nila. Kasi Saul lang niyang kakita. Saul got up from the ground, but when he saw, he opened his eyes, he could not see. He could see nothing. So he led him pakanto sa Damascus. For 3 days, he was blind. He did not eat or drink anything. In Damascus, there was a disciple named Ananias. Okay, next. So ginabalan siya na magkanto sa Tarsus. Next. In a vision, ginabalan siya ng ilayan niya. Pagkatapos ng ilayan ni Isaiah, I heard the reports about this, siling niya about him, about this man, nadlo pa si Ananias. Next. Sa ba niya, sa ginlayan niya, I think it's in verse 18. Immediately, something like scales. Sa ginprayan na siya bala ni Ananias, sa ginrestore na, ginbulag siya sa Ginoo. Si Ari mo, bulagon pa ka. Something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. Nabangon siya rin kag nagpabaptize. Kabalo ka mo, madamo sa aton, kung isa, naman ang ibang ginawalian naton, hindi man sila mamati sa aton. Iban kani, mga big time kag mga maalam nga mga tao, kabasa Bible, hindi sila kaintindi. Naman, tungod may skills na nila matang. Naman si Saul naman niya, ang maalam na tao, memorize ang Bible. Memorize niya ang Bible. Pero, why kakilala kay Jesus? Memorize niya ang pila ka libro sa Bible, pero wala kakilala kay Jesus. Kaya may tabon nilang mga mata. Kabalo ka mong iban naman nga wala sila kaintindi. Bisan anong kawali, hindi magpatis mo. Kaya may tabon. Ang manangabal sa Bible na the prince of this world, si Satanas, has blinded the mind of the unbelievers para hindi sila kakita sa kamaturan. Blinded kita, hindi kita, amo na pagkakita. Blinded si Paul, si Saul. Sa kinprihan siya ni Ananias, nataktak ang mga scale sa iyang mga mata, ang tabol sa iyang mga mata, kag nakakita siya.
Nakita niya kamaturan and he was baptized. Hallelujah. Kabalo ka mo, kung maka-encounter ka mo sa tutod kay Jesus, it will change your heart. Damo iya sa mga tao nga nagakadto sa church, pero walang tutod nga encounter kay Lord. Pwede ka kadto ka lang di ka ginagan ka ni mama mo. Kadto ka lang di ka ready mo girlfriend. Kadto ka lang di ka ready mo crush. Kadto ka lang di kay basta gusto na magkadto. Kaya ready migo mo. Or napilitan ka nga nagkadto. Pero ang balanta ka, kung tutod nga ma-encounter ni mo si Jesus, parehas kay Saul, parehas kay Nicky Cruz, para sa tunggang leader, it will change your life. Tama ka si Jesus. Last, kaya wala na po tayo. The greatest miracle in Damascus Road was not that Saul physical eyes were open. It was that his spiritual eyes were open. Ang atong spiritual nga mata, ang spiritual nga mata ni Saul nabuksan. Until Jesus removed the scales, Saul saw Christians as enemies. Kung wala gibuksan sa Ginoo ang spiritual eyes ni Saul, ang iya pananaw sa mga Christians, enemies. After Jesus removed the scales, he saw Christ as Lord, the church as God's family. Kung makita nyo dira, I think sa 19, pagkatapos siya na-baptize, nabalik sila yun. After taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus, 20, at once. Ano ka ba ako ng at once? Sa gilayon. He began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. A real encounter with Jesus removes the scales from our eyes, allowing us to see God and the world as He does. Magalain mo pananaw, magka-change mo heart, magalain ang imong priorities. Kabalo ka mo ang mga may tutunin encounter kay Jesus, kaalagan din sa iya. Hindi ka kabugong sa imong kagalingon, malakat maging timawali ka. Amo nang iba diri sa aton, hindi mapungga ng kagalingon malagad. Amo na tagaan amon ka opportunity nga mag-alagad. Kay subong, damo sa mga katauhan, gusto nila nga mag-house church sa ila balay, pero wala kita sa tao nga magandon. Ngaman, kulang. Amo nang ay balik na mo nang aton nga training. Every Friday, we will conduct training for those who want to serve as cell group leaders or house church leaders. Hindi man niya hindi ko sinagay, hindi ko kabalo magkambal. Pwede ka lang tanay magupod. Kung kaupod ka sa tanggawali, ang iba ni mo ang house church leader, ikaw ka pangamuyo. Kung sinong John ang nagawali, ikaw mangamuyo ka. Diba? Pwede ka rin si Melgag si Melpao. Pwede ni sila gani magandol na duwa, kaya ni nila. Amen. Kung maupod si Tita Claire sa ila, si Tita Claire ila prayer warrior, samtang ka-share sila nga duwa, si Tita Claire ang pinangamuyo. Kabalo ko mo si Tita Claire nag-aupod sa mga house church, pero why siya yan nag-handol? Nakapangamuyo sa. Pwede yun pala ka mo, kag-in-train namon ka mo kung paano ka mo mag-handol. Kaya mo kung pining subong, 33, 34 ato na house church, kabalo ka mo pila lang ang handol. Ay, abot may pulo. May, sinula si Pastor Aquiles. Pero daw nang nag-aupod subong, kamataman na, dahil nung John Kabulig na, dahil Chilmer. Masalamat po si Barangay
Barangay Councilor Philip, nagaupon, Barangay Councilor. Kasi sa uli, maga-mayor ni Sayan. Balikas ni Kabalo. Diba? Si Espero, nagapuling man sa aton sa mga iba naton na mga activities. Iba na rin ang mga leaders, si Ma'am Bev, susunod. Ma'am Bev, no? Pwede na ni si Ma'am Bev ko po doon. Damo kitiya, ang ma-open subong, kaya istorya, may kami ni Mananganji, ang Rock 101, mabutang kita house church. Tanan nga project nila, ma-devotional sa aga-aga pa. Anti sila magubra, ma-devotional sila. So, makontak sa mga pastors kang ilang project, may ara sila sa Imamaylan, sa Negros, may ara sila sa Antique, may ara sila sa Calibo, may ara sila sa Iloilo, kang may ari sila dari sa Capiz, may ara sila sa Maayon. So, ang kutob nga ari dari sa Roa City, andula ni Pimpin kang ni Russell. Kaya later on, pwede na kita ka-service dito. Imagine na, may service kita sa Roas, may service kita dari, may service kita sa Pawa. By the way, sa 15, kunwari sinang Aimee Bigkas, wala. Ma-service kita dito sa ila sa 15. Sa Bato, isang aga alas 10. Imagine na, kung damo sa services, hindi na mo matungang mo lawas. Kapo nag-meeting kami, damo mga opportunities, pero gamay lang kita natin mga leaders. We need more leaders. Kung may tutod ka mo encounter kay Jesus, it will change your heart. It will change your heart. Nalipay ko kay bisan ng iba nato na rin. Bisan ka-drive ka lang wala sa tricycle, ministry na. Bisan nag-traffic lang di ato mga tatay, ministry na. Bisan nagaluto ka lang, ministry na. Ang last, it will change your destiny. Ma-change ni Jay mo destiny. Magka-change mo future. Diba? Kung i-adapt ka ni Henry C., hindi pwedeng hindi niya pamanahan. Magka-change mo destiny. Kabalo ka mo, gina-imagine ko bala, ano yan akong kabuhi kung wala akong kakilala kay Jesus? Na-imagine nyo? Na-imagine nyo kung diin ka mo subong? Pastor Aquiles, puro ka langoy-langoy nito sa sala. Hindi na siya nakalakbot yan. Basi dancer na sa Japan. Grabe. Siya doon ito sa pala sa Japan kag gamatcho dancing. Ayaw man, ayaw. Ang mali na pala, imagine niyo kung wala kang kakilala kay Jesus. Ako hindi ko ma-imagine na kung saan kung wala kong kakilala kay Jesus. Kasi wild man ko. Diba? Pero can change the Ginoo if you have an encounter with the Lord. It will change your destiny. Nagtawa ka ng change ang destiny ni Pastor Aquiles. Nagpastor siya. Nag-change ang destiny ni Pastor Pat. Instead na adik, nagpastor. Imagine nyo ba na, kag after si Saul, gin-change iyan ni to Paul. Kag subo, siya ang nagsulat. Ini, ang Corinthians, ang Philippians, ang Ephesians, Colossians, tanan na siyans. Iyan ang tanan sinulatan. It is because he had a real encounter with the Lord. Imagine nyo lang, sino sa inyong ka-drive, tapos na-enter kayo, lahi ng imo na butang sa GPS, imo yan na butang, instead makadto ka sa SM, imo yan yung butang dito ya, Robinsons. Ay, syempre, dalon kaya sa GPS sa Robinsons. Ay, pal mo ay nagsala gali ko, dali lang, ilisan ko dala, yung balik ko ya sa SM. Di ma'am, panadayo lang, a waste. Please make a U-turn. Gambal na sa, please make a U-turn. Sa gambal na sa to si pastor nga, bala ka na, ikaw yan mag-U-turn. Bala ka na,
make a U-turn. Hindi ko yung gani mag-U-turn, hindi na malasa. Kabalo ka mo pa may encounter kita kay Lord. Nambal sa ni Lord, make a U-turn. Kaya lain mo direksyon. Dili ang tamang na direksyon. God will guide you. Kung makaamon ka sa encounter kay Lord, instead na maguba ang imong future, tagaan ka ni Lord sa panahon ng future. Amen? Kabalo ka mo, kung wala na born again si Pastor, pasi mo natunan ko sa at tuno sa may pututan. Bala niyo, sa pututan, sa mental hospital, di ba sinagbuang-buang na sa nag-adik-adik sa. Pero ginsis yung ginuya destiny. Imagine na, kay nakaako sa tuto ni encounter kay Lord, ginsis ang iyang identity, ginsis iya taging pusoon. Ang ba sa Bible, I will change your heart. I will change your heart of stone into a heart of flesh. Bailuhan ko sa tagipusoon, ang imong bato nga tagipusoon, bailuhan ko sa mahumong na tagipusoon. God is giving us direction. Paano na lang? Ano ayan? Hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine ang kabuhay ni Pastor kung wala siya kakilala kay Jesus. Saan nakaampol sa ikaw? Imagine na, ginabasa niya iya pantalon, di pa rin lang siya nasimba. Pero sa nasugata niya si Lord, hindi na siya mapunggal magwali sa pulong sa kanya. Ginapalapisan ni Papa, nga man ang pastor ka, pwede ka man magkanta, kanto ka to sa Japan ka magkanta. Kaya mayan ka man magkanta. Naginantos ka sa imo pangabuhi nga pastor ka. Pero kabalo ka mo, ang your beginning, wala na yan nag-define sa imo ending. Kung hindi man niya maayo imo beginning, pwede niya i-change sa Ginoo sa maraming na ending. Kung nag-start niya si Pastor sa bigado nga beginning, nag-end na siya, nag-graduate siya, summa cum laude. Ang mga gusto ni Lord, it will change everything. Let's all stand. Hallelujah. I want you to evaluate yourself. May tutod ka ba lang na-encounter kay Lord? Naintindihan mo ba lang ang bali ni Nicodemus, ang bali rin kay Nicodemus? Nicodemus, you must be born again. Ang bali niya sa John 3:3. Ang bali ni Nicodemus, paano ako born again? Pwede pa lang na magsulod ako liwat sa tiyan sa ako nanay, kag mabunaag ako liwat para bago. Ang bali Lord, kinanglan, mataw liwat ang imo espiritu. Kahit patay kita sa espiritu, ako makaangkon kita encounter kay Lord, uhiyo niya ang espiritu. Pangay kay Paul. Kabalo ka mo ang true born again experience will change your identity. It will change your heart. Kung makaangkon mo sa tuto niya encounter kay Lord, magalain imo passion. Pamati ka mo, magalain imo passion. Kung may tuto ka na encounter kay Lord, ang tanan na ginaobra mo may bahay sila. Ang unang tuto na encounter kay Lord. Hindi lang magkakanto ka ni simbahan para lang magsimba, pero ari ka dali. Tungod na kaangkon ka sa tuto na encounter kay Lord, maging change niya imo. Kung bagon sa Ginoo mo pag-ipusoon, imo panguna-una. You will love what God loves. Hallelujah. And it will change your destiny. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's worship Jesus. Jesus.
ikaw gusto ko kayo makaangkon sa tutong encounter sa imo. And gusto ko ma-change ang everything sa akong na life. And for those of you nga, yan ka, magkakakanto ka dari sa church. Pero na-realize ni mo, gamat-amat ka na pala yun. Gamat-amat ka na pala yun. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want you to just go back to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kag iba na yan, nagka-carry sa guilt, kag shame, kag tungod hindi mo namin ang imong past. Wala sila, Lord, gusto ko nga may araw inassign i-encounter sa iyo. Gusto ko makilala ikaw, Lord. Gusto ko mag-aapon sa fresh encounter sa iyo. Hallelujah. Para si Jesus, ubong. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worthy is your name, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus, na nakilala ka namin. Salamat, Lord, na nakaabot kami sa encounter sa imo. Salamat, Jesus, that you have changed our hearts. You have changed our identity. You have changed our future, Lord. You have changed our destiny, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, na pamuyo ko sa iyong mga katawan. And every day, Lord, mapandor sila malay. Kapag ma-realize nila na ikaw ang Diyos na napatay para sa amin. Alagaron ka naman, Lord. Hallelujah. That this experience, Lord, hindi na mga pabiling experience na nakilala ka naman. But Lord, it will produce, oh God, mag-produce ini some changes sa amon life. Changes sa amon heart. Kaya hindi na kami magpadugdog sa among kagalingon, but we will serve you, Lord. Kaya tutod na encounter sa imo, nag-aalagad sa imo, nag-aigugma sa imo, nakaangkon sa passion para sa imo libuton. I pray, God, that you will continue to move in our hearts, continue to speak to us. Salamat, Lord. Speak to us, Jesus. I-refresh kami, Lord. I-refresh kami sa among encounter sa imo. Ayan, nagatao na umugma sa imo. Katuan ang among experience, naglipas na. Lord, nagay kami sa fresh encounter with you. Nagay kami sa fresh encounter with you. Salamat, Jesus. And for those na wala ka nakaangkon sa encounter sa imo, kabay makaangkon sila sa real encounter sa imo. Thank you for loving us. Thank you for loving us. Salamat sa born again experience. Kaya wala kami yan nakaangkon religion, wala nakaangkon kami sa relasyon sa iyo. Kaya madamang gawal ng mga tao nga Christian sila, pero wala changes sa ilang heart. Tumulitik na yaamo ang tutod na born again experience.
Salamat, Lord, for changing our identity. Thank you for changing our hearts. Thank you for changing our future. Thank you, Lord. Bless your people. May the Lord bless your people. And may His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord's face turn toward you and grant you peace. May the Lord bless your coming in and your going out, both now and forevermore. May the Lord favor you this week. And bless the work of your hands. In the name of Jesus. Take care of your protection. Bless all of us in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Mabili na mga tatay. See you again next week. Para sa mga katatayan na to, kasi sa may mga asawa na pala, sa may mga asawa, kay Men's Fellowship ini, bisan wala ka pa bata, you are welcome na mag-attend din sa aton nga Men's Fellowship. Kay